Hello and welcome to another edition of Time to Talk. At sa pagkakataong ito, again, ay itutuloy natin ang ating mga review sa ongoing Metro Manila Film Festival, the Golden Edition. At this time, ang ating re-reviewin ay ang pelikulang Isang Himala. Pero bago natin puntahan ito, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, PH Time. Noong 1982 Metro Manila Film Festival, isa sa mga entries na nagsimula na mababa ang kita sa takilya ay ang Himala na pinroduce ng ECP or Experimental Cinema of the Philippines. Nakabawi lamang ito sa box office pagkatapos ng Gabi ng Parangal dahil nahakot ito ang 8 out of 12 awards. Himala eventually became an iconic film. In fact, 3 sa mga taong involved sa pelikula ay naging national artist. Ito ay sina Ishmael Bernal, si Ricardo Lee, at syempre ang ating superstar na si Miss Nora Aunor. 20 years ago, ang Himala ay ginawang musical sa entablado at ngayon, isa na itong musical sa big screen. At nagbago na rin ang title nito. Ang tawag na dito ngayon ay Isang Himala at isa ito sa mga entry sa ongoing Metro Manila Film Festival. Tulad din ng Himala ni Nora Aunor, sa simula pa lang ay inismol na ang Isang Himala na pinagbibidahan ni Aisel Santos bilang si Elsa. Kokonti lamang ang mga sinihang binigay dito dahil, wala talaga itong box office potential, sorry to say. In fact, sina Aisel Santos at Bituin Escalante lang ang may pangalan sa mga cast members. Ang pag-asa na lang ng Isang Himala ay humakot sana ng awards nung Gabi ng Parangal. Nagwagi naman ito ng 4th Best Picture. Ang totoo, hindi deserve ng Isang Himala ang 4th Best Picture. Dapat ay mas mataas pa dito ang nakuhang premyo. Why not Best Picture? Pero dahil kokonti lang ang awards na nakuha nito, baka hindi ito maghimala tulad ng Himala ni Nora Aunor. Pero sana tangkilikin niyo pa rin ang Isang Himala. Aminado akong wala talagang box office appeal ang Isang Himala dahil ang pangkaraniwang nanonood, kung gagastos din lang naman ng 400 plus pesos ay pupunta ito kay Vice Ganda para matawa. Ang malungkot lang, quality film talaga ang Isang Himala. Pero yun lang, dinedma ng mga manonood. Sana pumikap ito. Ano ba ang mga katangian ng Isang Himala? Maayos ang direksyon nito under Pepe Diokno na gumawa last year ng Gumbursa. Natatangi din ang screenplay nito by Ricky Lee na siya rin gumawa ng orihinal na obra. Ang tunog ng musika ni Vincent De Jesus, and this I don't exaggerate, ay parang isang himala na nagmula sa langit. Tama lang na nanalo siya ng 2 awards for music, for score, and for best theme song. Well-deserved naman ang Best Supporting Actress win ni Kaki Teodoro bilang si Nimia. Well, actually, ang role niya dito, challenging dahil isa siyang pokpok. Sa original na Himala, ang Nimia role din ang nagpanalo ng Best Supporting Actress Award para kay Gigi Dueñas. Magaling din si Bituin Escalante, kaya lang mas naunggusan siya ni Kaki Teodoro sa Best Supporting Actress category. At sa Best Actress, bet ko sana si Aisel Santos, na sumikat dahil sa Pinoy pop superstar. Mahusay talaga si Aisel dito sa Isang Himala, both acting and syempre sa singing. She truly gave a bravura performance, but then Nora Aunor ang nag-originate ng role kaya medyo mahirap mapantayan. By the way, may special voice-over participation si Nora sa umpisa at sa ending ng pelikula. Ito ay bilang homage na rin sa original na Elsa. At dapat lang naman dahil forever identified ang Himala kay Nora Aunor. Kay Nora talaga, pinakabagay ang role ni Elsa dahil kailangan ng karakter ng katakot-takot na karisma and Nora has it, lots of it. Hindi ko sinasabing walang karisma si Aisel Santos ha. Kaya lang, Nora Aunor ang pinaghahambingan natin. In fact, sa Himala ni Nora, yung eksena ng supposed first apparition is one of the most memorable cinematic scenes in Philippine movies.
Ito yung transfix si Nora na talagang kapani-paniwala nakikita niya ang mahal na birhen. Pero, nakakita ba talaga ng himala si Elsa? Mas may kasagutan na dito sa bagong version ng Isang Himala. At mas nilinaw na din ang mensahe ng kwento tungkol sa kabulukan ng lipunan. Siguro dahil noong unang himala, under martial law rule pa tayo at producer din si Amy Marcos. May alteration din sa katauhan ni Elsa dito sa Isang Himala. Sa new version ay in-enjoy na ni Elsa ang kanyang celebrity status. In fact, kilig na kilig siya sa makeover at sa atensyon. Hindi siya kasing pure ng Elsa ni Nora. Ang Himala ni Nora has all the grandeur, a miracle as a cinematic work. Pero dahil sa music and other filmic elements, di rin pahuhuli ang Isang Himala ni Hazel. Sana tangkilikin ng mga manonood ang Isang Himala because this is definitely a masterpiece. At dahil pang first best picture ang quality nito, ang ibibigay nating rating sa Isang Himala, 5 stars. So, now, do you agree with my review? Well, hopefully you do. At sana abangan nyo kami sa aming mga succeeding episodes. Ito yung aming mga reviews ng ongoing Metro Manila Film Festival. Again, tutukan nyo kami dito sa Time to Talk ng PH Time.